Dalawang bangkay ang natagpuan sa Albay pero posibleng walang kinalaman sa Bulkang Mayon at sa nagdaang bagyong Ada ayon sa mga otoridad. Patuloy na umiiral ang Alert Level 3 dahil sa bulkan kaya 4,000 individual pa ang nasa evacuation center. At nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, pagkabagot at matinding pangamba sa kanilang kabuhayan. Yan ang nararamdaman ngayon ng mga evacuees 2 linggo matapos silang ma-evacuate bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Isa si Jessa sa mahigit 1,000 pansamantalang nananatili sa evacuation center dito sa Barangay San Jose sa Malilipot, Albay, bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ligtas at sapat anya ang supply ng pagkain, kaya labis daw ang kanilang pasasalamat. Pero ipinag-aalalan nila ang mga kabuhayang iniwan nila sa kanilang lugar sa Calbayog na nasa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Kaya kung kakayanin, bumabalik-balik pa rin sila sa kanilang lugar. Kawawa po yung mga hayop, walang magpapakain. Siyempre, mamamatay sila pag hindi sila pinakain. Kawawa yung mga kabuhayan namin, sir. Nangangamba rin sila sakaling tumaas pa ang alert level. Baka hindi na kami paakyatin. Ano na kami, pagbabawalan na. Kanina, nagsagawa ng konsultasyon sa pangunguna ng Kapitolyo para alamin kung paano makatutulong sa kanilang kabuhayan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 4,000 individual o nasa mahigit 1,000 pamilya pa ang nananatili sa 17 evacuation centers sa buong Albay. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Patuloy ang magmatic unrest at posibleng mapanganib na aktibidad. Meron pa rin siyang tendency to escalate. So naandyan pa rin yung ating pagmamanman dahil nga dito sa intensity na sinasabi nila na pwede pa rin siyang tumaas. Bukod sa pagbuga ng lava dome at lava flow, kasabay ng volcanic earthquakes, pagguho ng bato at uson, nakikita pa rin ang banag o crater glow sa tuktok ng bulkan, palatandaan ng aktibong magma malapit sa ibabaw. Pinag-iingat din ang publiko sa pag-agos ng lahar, lalo na kung may malakas na pag-ulan. Ang Albay PDRRMO sinabing may 2 bangkay silang natagpuan, isa sa San Miguel Island sa Tabaco City at sa Sula Channel sa municipality ng Bakakay. Inaalam nila ang pagkakakilanlan ng 2. Sa tingin namin walang connection sa volcano and then sa Typhoon Ada because as to the state of decomposition as reported, medyo advanced na siya. So before pa siguro nag-Typhoon Ada, nangyari yun, nagkataon lang na nahanap sila kahapon. Samantala, Vicky, muling tiniyak ng PDRRMO Albay na may sapat silang supply, mapapagkain man o supply pangkalusugan. At bagamat may mga nagkakasakit nga, ay agad naman daw itong natutugunan at kung kinakailangan ay may ospital namang mapagdadalhan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Isang araw matapos magbalik bansa, sumalang agad si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Na-question siya kaugnay sa mali-mali umanong coordinates o lokasyon ng mga itinayong proyekto kontra baha. Ang depensa ni Bunoan sa pagtutok live ni Ma'am Gonzales. Ma'am? Mel, posibleng lumobo raw yung bilang ng mga hinihinalang ghost flood control projects dahil nga dito sa mga mali-maling coordinates. Pero ayon sa DPWH, teknikalidad lang ito dahil sa mahigit 300 proyektong chinek nila, meron talagang flood control projects na usod nga lang ng ilang metro. Shut the F up. Yan ang mensahe ni Senador Ping Lacson sa mga anyay maiingay na naninira sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa ghost flood control projects, pero walang tinukoy na pangalan si Lacson. Ngayon lang muling nagsagawa ng pagdinig ang komite simula noong Nobyembre. At isa sa mga unang isinalang si dating DPWH Secretary Mari Bunoan, kasunod ng alegasyon na sadyang nagbigay ng mga maling coordinates ng flood control projects si Bunoan para lituhin ang Pangulo.
Sa validation ng Department of Public Works and Highways, 416 ang suspected ghost projects. Sa bilang na ito, 337 ang may mali-maling grid coordinates ayon mismo sa report ng DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya tanong ni Lacson, pattern ba ito o hindi sadyang pagkakamali lang? Kung ang percentage ng mali na-overcome o na-overwhelm yung tama, may pattern yon. Pero kung halimbawang sa 10 na random sampling ninyo, 1 o 2 lang yung mali, then there's no pattern. Maybe inadvertent. Out of 337, ang more than 50 meters away, 291 po. Yung less than 50 is 46. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng DPWH noong kalihim pa si Bunoan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo website ay ang coordinates na sinusumite sa planning stage ng proyekto. Hindi pa itong aktual na coordinates o lokasyon kung saan mismo itinayo ang proyekto. At ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? We will have to investigate. Ngayon po, Mr. Chair, doon po sa tanong nyo kanina, kung yun po ba sinabit deliberately, of course, ayaw po namin. We're not in the position to answer that. Meron po kami dinidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Halimbawa, sa isang flood control project sa Nagilian, La Union, halos 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Sa Cagayan River naman, mahigit 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Ayon kay Lacson, kung mali-mali ang coordinates na sinumite, posibleng lumobo ang bilang ng ghost projects kahit may nagawa naman talaga. Kasi pag pinuntahan yung grid coordinates na mali, wala makikitang project, ire-report na ghost. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Out of the supposedly 421 na trimmed down to 416, dahil wala sila pong nakita, dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Meron pong mga lugar, medyo masukal na yan. And kung talagang mag-deviate ka lang by a few so many meters, hindi mo talaga po makikita. Ayon kay dating DPWH USEC Roberto Bernardo, sinabihan daw niya ang ibang opisyal ng DPWH na maling coordinates ang naipasa. Malaki po ang diferensya niyan doon po sa datos ng planning. Kasi minsan po sa loob po ng isang taon, nagbabago po ang linya ng ating mga ilog. So yun po, kailangang maging sakto. Paliwanag ngayon ni Bunoan sa mali-maling coordinates ng flood control projects na naibigay sa Pangulo, umasa lang siya sa datos na galing sa opisina ni yumaong DPWH USEC Catalina Cabral. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Dagdag ni Bunoan, sa planning coordinates na binigay nila, ang nakalagay lang ay bayan at probinsya kung saan ilalagay ang proyekto. Marami pa naman daw silang binigay na pwedeng i-check ng field inspectors, gaya ng pangalan ng proyekto, anong ahensya o district office ang magpapatupad, contractor, petsang sinimulan at natapos, pati halaga ng kontrata. Noong panahong ding yun, Region 3 lang aniya ang nag-report na posibleng may ghost project sa lugar nila. Personal daw vinalidate ni Bunoan ang report at doon na nga nila nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan 1st District Engineering Office. Agad daw niya itong nireport sa Pangulo. My statement to the President is that I hope, Mr. President, that this is an isolated case because there has not been any other report that reached me. The President told me to start investigating the ghost projects. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Bulacan 1st Engineering District. Dahil naman mali-mali nga ang unang coordinates na binigay ng DPWH, kailangan na naman daw umulit ng ahensya. Kung natapos na po natin yung 1/3 ng 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess naman po natin to. Just to be sure po na with our
data. Kaya sa huli, nasayang lang ang buwis at oras na ginugol sa unang assessment. Bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Parang ngayon lang lahat ito nalalaman. Initially po, nagbuo nga po ng team itong ICI composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa sumbong sa Pangulo. Mel, 6 na oras na at nagpapatuloy pa rin ngayon yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, pinayagan naman na ng komite na ibigay yung kustodiya ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Department of Justice dahil dito nga siya nakadetain sa Senado matapos ma-cite in contempt mula pa noong Setyembre. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Mga kapuso, update naman tayo sa Bagyong Ada. Humina na yan habang unti-unting lumalayo, kaya ibinaba na rin ng pag-asa ang lahat ng wind signal. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Ada sa layong 465 kilometers. Silangan ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy na ang paglayo nito sa Luzon. Maaari ring lalo pa itong humina mula tropical depression ay maging low pressure area na lamang dahil pa rin sa malamig at tuyong hanging amihan. Hindi na ganoon kalaki ang magiging epekto nito sa bansa maliban lamang sa mga lugar na mahahagi pa rin ng trough o yung bahagi ng mga kaulapan ng bagyo. Posible ring magpaulan ng amihan kasabay ng bagyang paglamig ng panahon. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa maliban sa mga kalat-kalat na ulan sa Camarines Norte at Mindoro provinces. Maaring magpatuloy yan sa hapon pero meron na rin hanggang katamtaman at panandali ang ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Zambales, Quezon, Davao Region at BARM. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Samantala, isang bagong low pressure area o sama ng panahon ang posibleng mabuo sa mga susunod na araw at may tsansang pumasok din sa PAR. Ayon sa pag-asa, maaaring lumapit din yan sa silangan ng Visayas at Mindanao. Pwede pa itong magbago kaya tutok lamang sa updates. Pinakakansela na ng DILG ang pasaporte ng negosyanteng si Atong Ang na ipinapaaresto ng 2 korte dahil sa mga nawawalang sabongero. Hindi po bababa sa 17 tip na ang natanggap ng pulisya sa kinaroroonan ni Ang. Ang resulta ng paggalugad sa ilan dyan sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Sumugod ang mga tauhan ng CIDG sa lugar na ito sa Rosario, Batangas kaninang umaga matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umunoy kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Hinalughog ang lugar. Para isilbi ang mga warrant of arrest na inilabas ng 2 korte kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas. Pero wala ang tinaguriang number 1 most wanted ng DILG. Dinideny nila that they are known to Charlie Atong Ang. Kahapon, ang malawak na farm na ito sa Porac, Pampanga ang pinasok ng CIDG. Wala roon si Ang, pero inamin ng may-ari ng farm na doon kumukuha ng manok ang negosyante. Nakausap din namin yung mismong may-ari at sinasabi niya, oh yes, magkakilala sila way back nung sa online sabong dahil doon kumukuha ng mga manok para doon sa mga laban. Sa ngayon, tanging si Atong Ang na lang ang hindi pa naaaresto sa lahat ng mga akusado. Simula nang lumabas ang warrant of arrest kay Atong Ang, mahigit 10 lugar na raw ang pinuntahan ng mga otoridad pero bigo pa rin silang mahuli. Ang ngayon itinuturing na most wanted sa bansa. Naniniwala ang CIDG na nasa bansa pa rin si Ang. Napaghandaan na niya ito. And as I said, he has the resources. He has circle of friends. He has properties na pwedeng, na nagagamit niya para sa kanyang pagtatago. From time to time, nagmumove siya. Hindi siya tumitigil sa isang lugar. May heightened monitoring tayo on all ports, on lahat ng airport. Bukod sa mga liblib na lugar, may tinitingnan din daw ang CIDG ng mga exclusive subdivision. Nakatutulong daw sa kanilang paghahanap ang mga impormasyon na binibigay sa kanila sa mga hotline number. Sa ngayon daw, 17 text at call na ang kanilang natatanggap hinggil kay Ang. Unknown to them na nakita siya allegedly. Yung may iba doon is nakapag-deliver na ng pagkain
like seafoods, sa bahay niya. Siyempre, tip is a tip eh. You only establish credibility kung tapos na ang operations. Pero so far sa dalawang ginawa namin kahapon at ngayong umaga, wala kami nakita. Posible bang hilingin ng gobyerno na kansilahin yung kanyang pasaporte? Kasama na yan, request na namin sa DOJ at DFA yan. It should come, malapit yan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, hindi na nga mapakinabangan nakakasagabal pa ang mga nakatambak na materyales sa natenggang pag-ayos ng daan sa boundary ng Makati at Maynila. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Oktubre ng nakaraang taon pa dapat natapos ang proyektong rehabilitation ng daan sa boundary ng Makati at Maynila sa bahagi ng Zobel Rojas at Tejeron Street. Sa ilalim niya ng DPWH South Manila District Engineering Office. Pero ang proyektong nagkakahalagang mahigit 18 million pesos noong Hunyo pa umano natenga. Kaya ang isang lane ng daan hindi mapakinabangan. Bigla na lang nagkaganyan, tenga-tenga eh. Ay talagang obstruction ma'am, dahil perwisyo, imbis na makakadaan yung mga sasakyan na dire-diretso, lumiliko pa. Ay katulad yan, naagaw yung daan. Ito po ay masyado na pong abala sa mga motorista po. Nagkakaroon po ng aberya dahil nagkakasalubong po rito sa makitid na kalsada. Ang mga materyales ng konstruksyon iniwang nakatambak, may hukay pang basta na lamang tinakpan. Maraming perwisyo, alikabok, lalo pagka umuulan, putik, nagkalat, putik, tapos yung bato. Siyempre umuulan, kaya lumalalim. Ang gusto po sana namin sa samahan ng tricycle po rito at iba pang at least mga motorista ay matanggal na po ito para po yung daloy po ng trapiko ay maayos po, ang maibalik po sa kaayusan. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH South Manila District Engineering Office. Nagkaroon umano ng delay sa proyekto dahil kinailangan muna nilang mag-comply sa mga requirement ng bagong luklok na administrasyon sa lungsod ng Maynila. Pinayagan na raw silang ipagpatuloy ang konstruksyon noong Nobyembre 2025 pero pansamantala itong sinuspindi bilang pagsunod sa MMDA moratorium na nagbabawal sa pagsasagawa ng road excavation at anumang paghuhukay hanggang Enero ngayong taon. Ito'y para raw makabawas sa pagbigat ng daloy ng trapiko nitong nagdaang holiday season. Tiniyak naman ng DPWH NCR na magpapatuloy na ang konstruksyon ngayong buwan at nangako silang matatapos ang proyekto sa loob ng 2 buwan. Nagpapasalamat ang ahensya na naiparating sa kanila ang naging problema para sa benepisyo ng mga motorista at commuter. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Investigasyon naman sa nangyaring trash slide sa Cebu. Ang inaabangan ng publiko ngayong natagpuan na lahat ng mga natabunan ng gumuhong bundok ng basura roon. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Minsan nang nasabi ng Cebu City Hall na gusto nitong tutukan muna ang paghahanap sa mga natabunan ng gabundok na basura sa Binaliw Landfill nang usisain ukol sa pagpapanagot sa posibleng may sala kung meron. Kahapon, halos 10 araw mula nang mangyari ang trash slide, na-recover alas 5:41 ng madaling araw ang huling biktimang na-trap sa gumuhong estruktura ng Prime Waste Solution. 36 lahat ang nasawi, 18 ang nasugatan at wala nang nawawala. Pero limitado pa ang pahayag ng City Hall sa investigasyon. Sabi lang ni Mayor Nestor Archival, suportado nito ang investigasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR upang matukoy kung sino ang nararapat managot sa sinapit ng mga biktima. If there would be an investigation sa DENR, mukuyog kanila. Sinubukan ng GMA Integrated News na makapanayam ang alkalde para sana sa karagdagang impormasyon sa Binaliw trash slide. Pero nag-abiso ang tanggapan ng PIO na bukas na ang press con. Tinututukan din ng pamahalang lungsod, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagbibigay ng tulong sa mga naulila na mga nasawi at sa mga apektadong kawani.
Pinag-aaralan na rin kung ano ang magiging hakbang matapos ang 30 araw na palugit na ibinigay ng pamahalaang lungsod ng Cebu para pansamantalang makitapon ng basura sa bayan ng Konsolasyon. 4 na lugar ang kasalukuyang sinusuri na posibleng susunod na tapunan ng basura ng lungsod ng Cebu. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Minsan na nating na-feature ang pakinabang sa isang uri ng maayos na radiation, ang pag-transform ng mga basurang plastic para maging building materials. Ngayon, sasampulan namin kayo ng totoong bahay na naipagawa gamit yan. Tara, let's change the game with this Prex House. Gabundok na ang problema ng bansa sa plastic pollution. Kaya nasa top contributors tayo ng basura. Worldwide. Hindi tayo nawawala sa top 5. Kahit ano pa mang ranking natin, it is a fact, ang plastic waste pollution sa Pilipinas ay talamak. Ibinida noon ng DOST Philippine Nuclear Research Institute ang paggamit sa post-radiation extrusion o PREX para sa plastic recycling. Ang ginagawa ng radiation ay minamanipulate nito ang mga polymers in the molecular level para kapag tinunaw, mga plastic wastes at minolde upang mabuo ang mga target nating produkto. Through this process, kayang makagawa ng materials gaya ng tiles, lumber at bricks mula sa plastic. Fast forward to 2026, ang mga materyales na ito na-convert na into a 24 square meter prototype house. Welcome Martin, dito sa Prex Prototype House. Itong walkway na to, papasok sa ating Prex Prototype House. Gawa rin ito mula sa Prex plastic product. Ito ay yung Prex bricks. So ito ay mula sa mga plastics na na-discuss natin kanina. At in-enhance ang kanilang mechanical strength gamit ang electron beam irradiation. Para talaga siyang yung regular na semento na sahig. Matibay. At maging ang mga walls nito. Walang halong semento. Actually, lahat ng walls, both internal at external, ng bahay na ito ay mula sa Prex Plastics. Pati pala ito gawa sa plastic. So lahat na nakikita natin dito, dingding, itong plant box, ultimo itong upuan, gawa po sa plastic. Now, let's have a tour inside. Ang mga pader sa loob na gawa sa plastic, na masilyahan na din. Pwede natin itong talagang direktang gawing substitute dun sa usual construction materials natin. Walang iibahin sa proseso. Maging ang mga tiles, gamit na lamesa at upuan na mukhang gawa sa kahoy, 100% made of recycled plastic waste. Pero sa lahat, ang talagang nakaagaw ng atensyon ko. Mga kapuso, kapag hinawakan nyo po siya, ayan, kapag kinakatok mo siya, malalaman mo, kumbaga na plastic siya gawa. Pero, kapag pinapakiramdaman mo na yung iba niyang parte, mas solid siya. Ang common na to, Martin. Believe it or not, this is also made from plastic wastes. Kayang-kaya po niya makipagsabayan dun sa mga karaniwang bahay na ginagawa natin. Pero approve naman kaya sa masa ang costing nito? From the design hanggang sa pag-construct, tayo ay aabot ng 1 milyong piso. Subalit, ayon sa aming mga engineers, kaya itong pababain hanggang 600 to 700,000 pesos. There you have it mga kapuso, it's another game-changing innovation na pwedeng solusyon din sa plastic waste problem sa bansa. From plastic waste to a sustainable home. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Naver, changing the game!